Magandang umaga mga kababayan. So ito na no, pag-uusapan natin mga kababayan kasi nga malapit na yung halalan, no? Lagi natin isinusulong itong pagkikipaglaban natin na iboto yung Duterte no diyan sa Senado. Pero hindi na talaga natin nalaman at naklaro kung ano at kung sino nga ba itong mga kumakandidato ngayon sa Duterte. Isa-isahin natin mga kababayan ha. So bago ang lahat, nais ko lang pasalamat at 80K na tayo no, na subscribers. Maraming salamat sa mga nag-subscribe, sa mga OFW natin, sa mga nanonood, sa mga nag-team replay. Yan, maraming salamat sa mga sumusuporta po sa aming mga pagpupunta no, sa mga iba't ibang event o rallies ng PDP Laban or di kaya sa Hugpong sa Taong Lungsod dito sa Davao. God bless po sa inyo at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta no dito sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa mga Duterte. Kailangan natin yan, no? To protect. Kailangan natin protektahan itong mga kandidato natin at ito si Tatay Digong, lalong-lalo na, no? Si BP Sara Duterte na kung saan yan po ang susunod, no? Sa yapak ni Tatay Digong, mga kabayan. So, pero bago ang lahat, no? Duterte kasi yan sila. So, dito muna tayo mag-umpisa, mga kabayan, ha? Sa katauhan itong isang kandidato na kung saan talagang nangihinayang, no? Si Tatay Digong, pag ito talaga hindi nanalo sa pagkasenador, kasi nga unang-una medyo may edad na din at sayang din yung tapang niya, no? At malasakit gaya ni Tatay Digong. Sayang yung talino, oh? At ito isang abogado din. Oh? So ito po ay walang iba, no? Sa katauhan ni una nating tatalakayin, no? Gagawin natin ito by one para marami pong makaalam kung sino ba talaga itong mga kandidato natin sa Duterte, no? Para mas maiging malaman ng taong bayan, isa-isahin natin. Kasi mahirap naman na diretso bigla i-generalize natin, mas mabuti na isa-isa. So itong una nating kandidato or aplikante bilang senador, tatandaan niyo po mga bayan ha, tayo po ngayon ay amo, tayo yung boss. Kung baga, sila po ang mga aplikante, lahat po ng mga tumatakbong senador, gaya na lang ng mga Makabayan Black, Pinklawan, Dilawan, Alyansa, at itong Duterte, mga babayan. Para malaman natin kung ano talaga yung track record nila, political, taga saan ba ito sila, di ba? Para malaman natin. So, unahin natin itong si Attorney Congressman Rodante Marcoleta, mga babayan. So dito tayo magbase no sa kung sino ba talaga kung ano yung pagkakakinlanlan ng taong ito na tumatakbong senador ngayon under the PDP Laban slate ni Tatay Digong. So si Rodante or Dison Marcoleta, mga bayan, ay pinanganak July 29, 1953. A Filipino lawyer, politician, at siya po ay nagsaserve bilang representative no sa party list ng Sagip. Oo, Sagip party list po yung partido niya or yung party list na kung saan nanalo siya way back 2016, no? Oh, isa siyang former House Deputy Speaker, no? Sa 18th Congress, mga kabayan, from 2019 to 2022. Isa din po siyang TV host, no? Sa mga baka yung iba hindi pa nakakalam, nandyan po yan siya din sa sa Net 25 o makikita niyo po diyan sa ganang mamamayan. Nandyan po lagi si Rolante Marcoleta. Kung hindi siya busy, kung di iktik yung schedule niya, mayroon siyang programa diyan sa Net 25, mga mamamayan. So yun po no ang background ni Rodante Marcoleta. So si Rodante Marcoleta, mga kabayan, naging Deputy Speaker siya of the House of Representatives, no? Way back in office July 19 up to June 1, 2022. Oo. So ngayon, si Marcoleta, mga babayan, that time, tumakbo yung senador. Ang problema nga lang, nag-back out siya kasi nga parang kulang ng suporta ba. Way back 20, nung nakaraang halalan, inatalo, hindi po yan siya tumakbo ng tuluyan. Kumbaga, nag-withdraw siya, mga bayan kasi nga, base sa mga surveys, kulang ang suporta ng taong bayan. So, nananatili na lang siyang congressman sa Sagip Party List. So, ngayon, mga kabayan, tuloy natin, member of the Philippine House of Representatives for Alagan Party List, o naging ano din pala ito siya, no?
Alagad Party List, June 30, 2004 up to June 30, 2013. Oh, so grabe na pala. Personal details niya, mga kabayan, si Rodante Marcoleta po ay 71 years old na po siya, mga kabayan. So siya po ay pinanganak doon sa Paniki, Tarlac, Philippines. Yung ito nga, yung kanyang political party is Sagip Party List, mga kababayan. No? Affiliate din siya doon sa Alagad Party List way back 2013, mga kababayan. So may isang anak, so nag-aral no sa University of the Philippines, Diliman. Oh, yan po isang abogado, mga kababayan. Tandaan natin na itong si Marcoleta, mga kababayan, kung i-base natin sa kanyang education, doctorate degree in public administration, University of the Philippines, Diliman, way back 2020. And then, master's degree in business administration at the University of the East. Developmental leadership, Harvard Kennedy School. Di ba? Yan ang Rodante Marcoleta. No? Matalino. Based naman dito sa kanyang political career, mga kabayan, as a party list representative, no? Marcoleta was elected to the House of Representatives of the Philippines under the 13th Congress representing the party list of Alagad from 2004-2007. And again, under the 15th Congress from 2007 until 2013. Isipin nyo, matagal-tagal na rin pala si Rodante Marcoleta naging congressman. Kaya nga pala, galit na galit siya sa mga magnanakaw dyan kasi hindi naman ganyan yung kalakaran dati. Meron man, pero hindi ganito alam mo yung kalantaran na nakaw dito, nakaw doon. No? Kaya pala, galit na galit talaga tong si Rodante Marcoleta kasi meron naman talaga siyang track record na talagang maaasahan mo at talagang alam niya ang comparison kung ano nangyari ngayon way back before sa kanyang mga previous years diyan sa Congress, di ba mga kabayan? Under the 17th Congress, he was elected party list representative of social amelioration and genuine intervention on poverty, more commonly known by its abbreviation or SAGIP. Yan po yung SAGIP na meaning, no? Social amelioration and genuine intervention on poverty. So patungkol po ito sa kahirapan. He is known as the proponent of slashing the budget of the Commission on Human Rights to 1,000 equivalent to 1,155 in 2021. Ganito po to si Marcoleta no? Pag talagang ayaw niya kasi matalino nga. No, talagang makikipaglaban ito sa Kongreso. Marcoleta was one of the principal authors of the landmark law Magna Carta of the Poor. Di ba? Lagi na natin yan naririnig yung Magna Carta na yan na para sa mga mahihirap natin mga kababayan. Ganun po ang ipinaglalaban. Kaya kung bakit nanalo ito si Rodante Marcoleta as congressman sa Sagip Party List. Kasi para to sa kahirapan, which was signed by President Rodrigo Roa Duterte April 2019. Yung Magna Carta nga. One of the vocal detractors against ABS-CBN. Di ba? Nabasa niyo naman yun, napanood niyo naman yun, na talagang against talaga si Marcoleta doon sa ABS-CBN. Marcoleta is one of the 70 representatives who voted to permanently deny the renewals of the network franchise by the ABS-CBN and responsible for the termination of landmark partnership deal with ABS-CBN and TV5. Imagine nyo, that time, nakita yun sa bayan ng Pilipino dahil nga isang probinsyano si Tatay Digong, gumawa sila ng kanilang campaign advertisement ni Robin Padilla. Artista pa si Robin noon. At saka matagal na talaga yan, nandyan na yan sa PDP. Talagang sumusuporta na yan kay Tatay Digong kasi na-idol niya si Tatay Digong. So ngayon mga bayan, so nandyan si Marcoleta, talagang nakikipaglaban, talagang kitang-kita niya na mali talaga yung ginawa ng ABS-CBN doon kay Tatay Digong sa campaign. So kampanya nila na advertisement na sana, kung may respeto man sila, hindi pa man kasi presidente si Tatay Digong noon, nag-a-apply pa lang, tumatakbo pa lang, pero mahalata mo na sinasabotahe, kasi nga, dilawan. So hindi man nila nakala na mananalo si Tatay Digong, kaya ayun, anong nangyari sa ABS-CBN na bias? Diba? Kita nyo naman. Ngayon, pero ang nangyayari ngayon, unti-unti na naman
na para bang marirenew sila dito sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos. O ganun katindi. Ha? Kung sino yung mga kalaban na talagang, hindi naman sa kalaban, pero kung sino yung naparusahan ni Tatay Digong kasi nga may ginawa din silang kasalanan, eh siya ngayon unti-unting nagsilabasan na at patuloy na namumuhay na ngayon, kagaya na lang ng mga nasa loob ng kulungan, nakalabas na yung iba. Ngayon, naghari-harian pa sa Kongreso. Oh, kagaya na lang ni Dilima, kagaya na lang ni Franz Castro na kung saan convicted na. At the same time, kidnapping, alam mo yung kaso niya, pero until now, nandyan pa din. Nakakapag-contempt pa ng isang abogada. Isipin nyo yun. Ganun katindi ang nangyayari ngayon sa bansa natin. Hindi na kasi sila, galit sila sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Tatay Digong. Bakit kamo? Ang dami pong nasagasaan ni Tatay Digong. Mga big time na businessmen na kung saan, talagang, sino ba namang hindi ka, dapat ka talagang singilin kasi hindi ka nagbabayad ng inyong tamang buwis. Kasalanan ba ni Tatay Digong kung kunin niya? Dapat magbayad kayo ng inyong mga taxes. Di ba? Anong mali doon? Presidente siya, kailangan niya yun. Ano pa? Mga nasasagasaan sa war on drugs. Kasalanan ba ni Tatay Digong kung in-apply niya at talagang yung pakikipaglaban, isa yan sa plataforma niya na maghanda na kayo kasi talagang ito yung gagawin ko pag ako yung nanalo. Hindi sinungaling si Tatay Digong eh. Hindi siya tipong nagsasabi lamang o nagsasalita lamang para paasa or pangako. Kasi si Tatay, pag gusto gawin niya talaga yun. Pag ayaw na ayaw niya. Hindi plastic yan at hindi talaga yan magpapaasa lamang sa taong bayan. Kaya nagustuhan si Tatay Digong kasi prangka, mapagbiro, marami kang matutunan sa kanya. The way siya magsalita, mag-speak. Talagang walang halong script yan. Galing sa puso. Ganun ang isang taong presidente or leader na pag ikaw ay nagsasalita ng walang script o walang pagkukunwari, masasabi at madideliver mo yung totoo, no? Tatawa ka, maiinis ka, magmumura siya, at bibigyan ka niya ng matinding, yung bang maunawaan mo, yung talagang takbo nangyayari sa buhay natin, sa bansang Pilipinas, lalo na sa politika. Si Tatay Digong lamang ang napamulat sa atin yan, no? Si Tatay Digong lamang ang nagbukas sa mga isipan sa mga Pilipino kung bakit tayo ngayon ay nagka-interesado sa buhay politika. Whether you like it or not, si Tatay Digong lamang ang nagpabukas ng isipan ng mamayang Pilipino throughout the world, OFW, na tayong lahat ay magka-interesado sa buhay politika. No, kasi nga, kailangan naman na talaga natin magsalita at alam mo yung kailangan ma-involve ka sa nangyayari sa bansa natin kasi kung hindi, tapos isisisi mo lang kung sino yung mga nagsasabi dyan na mga fake news, yun yung tutularan mo, ayun yung pakikinggan mo, pero hindi ka nakikinig sa totoong balita o sa totoong datos, hindi ka nagre-research, nagbabasa ng Google, whatever, newspaper, lahat. May mga fake news, pero dapat, hindi lang isa yung babasahin mo. Basahin mo lahat kung sino yung gumagawa ng mga article dyan, napapalabas ng balita, i-base mo kung totoo ba talaga yan, i-fact check mo, hindi lang isang balita yung, may mga tao kasi ngayon, nagbabalita ng mga balitang fake news, pinapakalat. Kasi, yung pininiwalaan niya, bangag. Di ba? Magbabalita ka ng bangag, ibangag ka na rin. Ganun yun. So, tuloy tayo. In September 2024, Marcoleta was unanimously expelled from 5 committees by the House of Representatives, citing his actions of being supportive to Vice President Sara Duterte. Isipin nyo, kitang-kita ng lahat yon, no? Nagkaroon sila ng hearing sa Kongreso na kung saan talagang dahil sa alam nila na masugid na supporters itong si Congressman Rodante Marcoleta kay Tatay Digong sa panahon niya, ngayon naman kay VP Sara Duterte, talagang gusto ni Rodante Marcoleta na isa siya sa mga legal panel or panel of the House sa, alam mo yung kung may problema si VP Sara Duterte, nandyan, no, si Rodante Marcoleta. Kung ano yung ginawa niya kay Tatay Digong, no, sa panahon ni Tatay Digong na siya presidente, eto din ang suporta ang gusto mangyari ni Rodante Marcoleta. Kaya siya tinanggal
doon sa mga 5 committees. O, di ba? 5 na committee po yun, tinanggal siya doon kasi yun po ang galawan nila eh. Yun po ang galawan ng administrasyong Bongbong Marcos. Lalong-lalo na dyan, nandiyan si Kukak, nandyan pa si Romualdez, si Ko. Oh, pinagkaisahan nila at ginamit talaga nilang kapangyarihan nila dyan sa Congress. Di ba? Ganon katindi ngayon nangyari. During a House inquiry on this information in 2025, Marcoleta falsely claimed that there was no West Philippine Sea. Oh, that is only a designation created by us and does not appear in maps. He was fact-checked for this claim. A few days thereafter, he backpedaled as he remarked Drew Flack. Oh, he clarified that the label does not appear in the international maps and that's the sea in the Philippines regardless of the name. Oh, eto mga kabayan na yung ngayon, dahil nga sabi ko nga kanina, tumakbo po si Rodante Marcoleta as senator, no, nung manakaraang eleksyon, pero kinansila niya na po, no. Kumbaga, yung nag-withdraw siya bilang pagtakbong senador. Kasi nga, kulang sa suporta eh, no, yung surveys mahina. So ngayon mga bayan, at this time naman, no, mga Pilipino, mga babayan natin, nasabi ko na po sa inyo kung sino po si Attorney Congressman Rodante Marcoleta, kung paano siya masugid na talagang kaalyado ni Tatay Digong at kay VP Sara Duterte, no? Kulang na nga lang gustong madisbar eh, no? Pero talagang naninindigan talaga yung tapang at suporta sa tama, no, na tao or politiko or leader. Yun po sa katauhan ng mga Duterte. Ngayon mga bayan, since malapit na po yung halalan sa Mayo 12, no, lagi natin sinasabi mga solid Duterte supporters, we vote straight Duterte. Wag nyo pong kalimutan i-share, no, sabihin nyo sa kamag-anakan ninyo, sa kakilala ninyo, sa buong Pilipinas at pati sa buong mundo. Iboto natin, no, si Rodante Marcoleta, mga kababayan, para hindi na po siya mag-withdraw kasi nung last time, nag-withdraw siya bilang senatorial bet. So ngayon, kasi sulit tayo, walang bitawan ito, vote straight Duterte at huwag kalimutan itong si Rodante Marcoleta, mga kababayan. Hanggang dito na naman po. Maraming salamat. Isa pa po ito sa Duterte. Inuna lang natin itong si Congressman Attorney Rodante Marcoleta para naman, no, tuloy-tuloy na tayo hanggang doon sa mga iba pa natin mga senatorial na hindi pa kilala. Kasi maraming iba dyan na hindi nyo talaga nakilala kung sino sila, no, sa kanilang personal na identity. O hanggang dito na lamang mga kababayan. Maraming salamat sa iyong panonood at mag-iingat po lagi. God bless po sa lahat ng mga mamayang Pilipino throughout the world. Paalam! Bye!